I love you. Goodbye. Ang alingaw-ngaw na mga salitang iyon ang nagpabalik sa kamalayan ni Michelle. She opened her eyes. Tulala at blanko ang kanyang isipan. Parang isang bakanting sisidla ng kanyang utak. She was disoriented. Iginala niya ang paningin sa paligid. Puting kisame, puting dingding, isang cross sa dingding, bulaklak sa bedside table, medical apparatus. Medical apparatus? Sinuri niya ang sarili. Nakasuot siya ng isang medical gown at nakahiga sa isang hospital bed. Oh my God! Anong nangyari? Natatakot at naguguluhan niyang tanong. Why she was suddenly in a hospital? Magkasama sila ni Oliver, hindi ba? Sabi nito ay mamamasyal sila sa isang maganda umanong lugar sa bandang Pansol, Laguna. At dahil alam nito na may pinagpuyatan siyang trabaho, sabi nito ay ayos lang kung matutulog siya. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang ginang na kilalang-kilala niya. Si Tita Olivia, ang mami ni Oliver, ang babaeng naging ina rin sa kanya. Nang makita siya ay bumuka ang labi nito sa pagkagulat at agad lumitaw ang mga luhas sa mga mata. Michelle! Humahangos na lumapit ito sa kanya. Gising ka na. Salamat sa Diyos at gising ka na. She said crying. Tatawag ako ng doktor. Tita! Pag-awat niya rito sa tangkang paglabas. Tita, ano hong nangyari? Halos walang tinig na tanong niya. Her lips and throat felt so dry. Bakit ako nasa ospital? Tulalang tinutup lamang ni Tita Olivia ang bibig nito. Her fears fell tremendously. Kinakabahan siya. Kinakabahan ng matindi. What happened? Magkasama kami ni Ollie. Papunta kaming Laguna. Na-aksidente kayo, Michelle. Impit na sabi nito. Natulala si Michelle. Pakiramdam niya ay biglang lumobo ang kanyang ulo. Palaki iyon ng palaki na anumang oras ay sasabog iyon. Hanggang sa umalingaw-ngaw sa isip niya ang tinig ni Oliver. We had an accident, Michelle. Malakas na suminghap si Michelle. Her visions became hazy. Sa likod ng isip niya, nauulinigan niya ang malakas na tunog ng aparato na tumitingin sa mga vital signs niya. Tumataas sa mga yon. Ang heartbeat niya, ang blood pressure. Michelle? What's happening? Michelle! Michelle! Sabi ng natatarantang tinig ni Tita Olivia. Doktor! Doktor! Tuluyan ang natulala si Michelle. Ang diwa niya ay naglakbay. Ang isipan niya ay ipinapaalala sa kanya ang mga nangyari doon sa Heaven's Garden. Sila ni Oliver, namamasyal, inaalala ang mga naging kwento ng buhay nila. And then he said, I couldn't live without saying goodbye. Hindi ko kayang umalis na. Hindi nagpapaalam. So he gave me time. He gave me some more time para makasama ka. Para masabi kong mahal kita. Mahal na mahal. Para makapagpaalam. I love you. Goodbye. How am I supposed to live after that? Paano pa ako mabubuhay kung ang lalaking kahulugan ng buhay ko ay iniwan ako ng ganun na lang? Papaano ako, Oliver? Papaano mabuhay nang wala ka? Oliver! Iiwan ako ni Oliver. I couldn't live without Oliver. He's always there, in every ups and downs. He makes me laugh. He makes me cry. Hindi ko kayang mabuhay nang wala si Oliver. Hindi ko kaya. Walang makita si Michelle kundi kadiliman. It was so dark, pero naririnig niya ang mga nakapaligid sa kanya. She's having a heart attack. Narinig ni Michelle na sabi ng kung sino, the doctor probably. Pagkatapos sa likod ng isip niya, nararamdaman niya ang pagkakagulo ng mga tao sa loob ng silid. Kung ganon, inaatake siya sa puso? Kaya ba napakalakas ng tunog ng monitor ng heartbeat at blood pressure niya? Good. At least I can be with Ollie now. Oh God! Tinig iyon ni Tita Olivia. Umiiyak ito sa takot at sa pag-aalala. Michelle, anak, hold on. Please, hold on. Ollie, magkakasama pa rin tayo. Michelle, please, hold on. For Ollie, please. Pumapalahaw ang tinig ni Tita Olivia. For Ollie? Ollie's gone. Ma'am Olivia, si Oliver! Sabi ng panibagong tinig, puno iyon ng takot. Ha? Sabi ng tinig ni Tita Olivia. Anong nangyayari kay Oliver? Kasunod niyon ang mga yabag na nagmamadaling lumabas. Stay with Michelle, please. Utos ni Tita Olivia sa kung sino. Napasinghap si Michelle. What? What's happening? Si Oliver daw? Oliver?
Oh, thank God! Heartbeat is back to normal. Sabi ng isang tinig. Nag-i-stabilize na rin ang blood pressure. Sabi ng isa pa. Iyon na ang huling namalayan ni Michelle sa paligid. Everything else had shut down. Si Oliver! Iyon agad ang inusal ni Michelle nang muli siyang balikan ng malay. Ni hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatulog. Michelle! Anang tinig. Nagmula iyon sa may kaliwa niya kaya ibinaling niya doon ang atensyon. Si Ate Jel, ang isa sa mga katulong sa mansyon. Parang ito rin ang nagsabi ng, Ma'am Olivia, si Oliver. Salamat sa Diyos at gising ka na. Oliver? Usal niya. Nagtangka siyang bumangon. Naaalarmang inalalayan siya ni Ate Jel. Ate? Si Oliver? Nasa kabilang silid, Michelle. Hindi matatawarang relief ang naramdaman niya. Oh, thank God. Pero ang mga nangyari sa Heaven's Garden, ano yon? Panaginip ko lang bang lahat ng yon? Is he alright? Ligtas na ba siya? Ayos lang ba si Oliver? Nakikiusap ako. Sabihin ninyong ayos lang si Ollie. Michelle, kumalma ka. Umiling siya. Hindi siya kakalma hanggat hindi niya nakikita si Oliver. Hindi niya alam kung panaginip lang ba o ano ang Heaven's Garden. Pero sa ngayon, ay gusto niyang makatiyak na ligtas din ang binata. Gusto ko makita si Oliver. Pagkuway na palunok siya. Hindi na niya maignora ang uhaw na nadarama. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya, maging ang mga labi. Tsaka rin lang niya naramdaman na parang hinang-hina siya. Tubig. Pahingi akong tubig, ate. Kaunti lang muna ha, huwag ka daw bibiglain sa tubig eh. Anito habang inaalalayan siya sa paghawak sa baso. Si Oliver. Muli niyang tanong. Kumusta siya? Teka nga at tatawagin ko si Ma'am Olivia. Anito, bigla na namang napuno ng kaba ang dibdib niya. Bakit ba ayaw nitong sagutin ang tanong niya? Hindi nagtagal at agad na sumungaw sa pintuan si Tita Olivia. Michelle? Emosyonal nitong sabi. Nilapitan siya at niyakap. Oh God, Michelle! Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Kaunting panghihina lang po ng katawan. Maliban doon ay maayos naman po ang lahat. Tumango ito. Hinaplos ang pisngi niya. Tinakot mo kami kahapon. Kahapon? Tumatak iyon sa isip ng dalaga. Si Ollie po, kumusta siya? Sabihin ninyong ligtas na siya, na maayos na siya. Si Oliver po. Oliver is fighting. Fighting? What fighting? Natatarantang tanong niya. Oh God, bakit ko ba hindi tinatawagan ng doktor? Sabi nito, tila umiiwas. Dapat na matingnan ka. Tita, please, tell me everything. Pakiusap niya. I have this strange dream and oh well, I'm not even sure if that was a dream or what. Hindi ko alam na aksidente kami. I was sleeping that time. Mariing pumikit si Tita Olivia. Saglit na yumuko ito at nagpakawala ng buntong hininga. Muli nitong ibinalik sa kanyang paningin. Kinuha nito ang palad niya at marahang pinisil iyon. December na ngayon, Michelle. December? Nanlaki ang mga mata ni Michelle kasabay ng isang singhap. Pakiramdam niya ay nagtayuan ang mga balahibo niya sa katawan. Lumunok siya. Pinapawi ang malaking bikig sa kanyang lalamunan. Kung ganon? Kung ganon? Marahang tumango si Tita Olivia. It's been 3 months. 3 months since the accident. Ano po? Masyadong nagimbal si Michelle na hindi niya alam kung nabigyan ba niya ang boses ang tanong na iyon. Tita, please, pakiusap. Sabihin niyo po kung anong nangyari. Gusto kong makita si Oliver. Michelle couldn't believe it. 3 months? 3 buwan na ang nakararaan mula na maaksidente sila? Ganoon na katagal? Mariin siyang napapikit. Pakiramdam niya ay kanina lang nangyari na sinudo siya ni Oliver para mamasyal sa Laguna. You both fell in a coma. Sabi ng doktor. Coma? Nahihindik na bulalas niya. Napakapit siya ng mahigpit sa palad ni Tita Olivia. Umaamot doon ng lakas. Pareho kayong hindi gumising ni Oliver. Ani ni Tita Olivia. Sa kaso mo, nagtataka ang mga doktor. Sa kaso ko? Gulat niyang tanong. Ano pong ibig niyong sabihin? Sinulyapan niya ang doktor. Humihingi rito ng kasagutan. Because you're just literally sleeping. Ilang gasgas lang at external injuries ang tinamo mo, Michelle. No internal damage. No internal bleeding. No head injuries. No head trauma.
na maaaring maging dahilan para mapailalim ka sa comatose state. Normal din ang brain activity mo. Normal ang lahat ng vital signs. Normal lahat, Michelle. Hindi namin maipaliwanag kung bakit hindi ka gumigising. Sleeping Beauty na nga ang tawag sa'yo ng mga nurses dito. Sabi ni Tita Olivia. At si Oliver po? Hindi makapaghintay na tanong niya. Namasa ang mga mata ni Tita Olivia. Bahagyang nangatal ang mga labi nito. Sabi ng unang nakaresponde sa inyo, nakayakap daw si Ollie in a protective manner. Na para bang sa huling sandali ay nalaman niyang may sasalpok sa inyong kotse at wala na siyang ibang magagawa kundi iharang ang katawan niya sa'yo. What? She cried in horror. Michelle, dapat mong malaman na. Nag-iwas ng paningin si Tita Olivia. A tear fell. Pinunasan iyon ng ginang. Na ano po? Kinakabahan niyang tanong. Why she was so hesitant? Ano po bang dapat kong malaman? Tita! Tita Olivia's lips quivered. Kinalma nito ang sarili at bumuga ng hangin. He's not just in coma. Naka-life support din si Ollie. Parang kulog iyon na malakas na dumagundong sa mundo ni Michelle. Nayanig siya. Nagimbal. Life support? Nabubuhay na lang. Humihinga na lang si Oliver dahil sa life support? At kapag inalis ang life support ay... Saglit siyang natulala. Umiiling siya. No! Hindi nagpaawat ang mga luha niya. Nagunahan iyon sa pagtakas. Michelle couldn't breathe. Parang puputok ang dibdib niya sa pag-aalala. Pakiramdam niya ay may kamay na bakal na pumipisil sa puso niya. Hindi nagpapapigil na tinangka niyang bumaba ng kama. Ollie! Humahagulhol na pagtawag niya rito. Oliver! Nariyan na ako, Ollie! Nariyan na ako! But her knees were too weak. She crumbled on the floor. Hindi niya ininda ang sakit ng naging pagbagsak niya. Ollie! Patuloy na pagtawag niya. Agad nakadalo sa kanya si Tita Olivia. Michelle, come down. Dadalhin kita sa kay Ollie. Come down. Sakay na sa isang wheelchair si Michelle. Her heart was pounding hard against her chest. Bagaman pinipilit kalmahin ang sarili, ay hindi pa rin nagpapaawat ang mga luha niya. Sino ba ang kakalma sa sitwasyong iyon? Binuksan ni Tita Olivia ang isang pinto, katabi ng suit niya. Naramdaman niya ang sumusuportang pagpisil sa balikat niya. Huminga siya ng malalim. Pero hindi pa rin niya kinaya ang hitsura ng Oliver na nakita niya. Diyos ko! Bulalas niya. Iniiwas niya ang paningin at umiyak ng umiyak. Hindi yan si Oliver! Hindi niya kayang makita ang hitsura ni Oliver. Impit na humagulhol siya. Maging si Tita Olivia ay humagulhol na rin. Alright, inaasahan na niyang makita si Oliver na naka-life support. Inihanda na niya ang sarili para doon. But shit, nobody had prepared her about his real condition. Si Oliver, ang Oliver na nakahiga sa kamang yon, ay malayong malayo sa hitsura ng Oliver na kilala niya. Dahil hayon, bukod sa bakas ng mga sugat, ay animo literal na balat at buto na ito. Masyado itong butot balat na kitang-kita na ang mga nakalitaw sa hospital gown na bone structure. He's like a skeleton. He's deteriorating, Michelle. Hirap na bigkas ng ginang. She cried so hard. Parang lalo lang nahihirapan ng anak ko. Humihinga lang siya dahil sa life support. Look at him. Look at him. Tila naghihisterikal na usal nito. No. Ang kaawa-awang anak ko. Sabi ng doktor, pakaisipin ko daw mabuti kung aalisin na ang life support ni Oliver. His body is failing. His internal organs is failing. He was brain dead. Marahas na umiling siya. No. Palahaw niya. Hinawakan niya ang gulong ng wheelchair at pinagulong iyon papalapit sa kama. Inabot niya ang yayat na palad ng binata. Dinala iyon sa pisngi niya. Umaamot ng init. Lalaban si Oliver. Lalaban siya, tita. Hindi natin siya susukuan. Hindi natin siya bibitawan. Hindi. Oliver, narito na ako. Hagulhol niya. Please fight. Lumaban ka para sa mami mo. Lumaban ka para sa akin. Para sa atin. Oliver, wake up. Pakiusap niya habang pinapalis ang mga luha. Dinala niya sa kanyang labi ang palad ni Ollie at dinampian iyon ng halik. Gumising ka na. Hindi mo kami iiwan. Hindi. Nananaginip lang ako. Aniya patungkol sa Heaven's Garden.
Lalaban ka. Gigising ka. Nangako ka sa akin. Nangako kang ihaharap mo ko sa altar. Oliver, you promised a lot of things. Tuparin mo ang mga yon. The doctor said he was clinically dead. Wala ni reflex ng daliri. Wala kahit ano. Hirap na pagkukwento ng ginang. Pero kahapon, pumiyok ang boses nito. Kahapon nung critical ka, nakita ni Jal na may luhang lumalabas sa mga mata ni Ollie. Sabi ng doktor, reflex lang daw yon. Pero Michelle, coincidence lang ba yun na kung kailan ka critical, tsaka magkakaroon ng reflex? Kinilabutan siya, pagkuway marahas na umiling. Hindi yun reflex lang tita. All is still there. Hanggang sa may maalala si Michelle. Come to think of it, sumusuko na siya at gusto niyang mamatay nang marinig niya ang pagdating ni Ate Jel para i-anunsyo na may nangyayari sa binata. Ang marinig ang pangalan nito ang nagbigay ng ilaw sa madilim na kinaroroonan niya. He saved me. Iniligtas uli ako ni Ollie. She cried. Bigla siyang nakasilip ng pag-asa, ng liwanag. Ollie's still there, tita. Alam kong narito pa siya. Hindi tayo susuko. Hindi natin siya susukuan. Naaalala mo, nung bumalik ka sa US, pagkaraan ng isang buwan ay nakatanggap ka ng tawag sa akin. Isang ninenervyos at natatakot na Michelle ang nakausap mo. Natawa siya nang maalala ang sandaling iyon. Sabi ko sa nanginginig na boses, Oliver, buntis yata ako. Delayed ako. Napakatahimik mo nun. Akala ko ay wala ka na sa linya. Pagkatapos, narinig kitang tumawa. Really, Michelle? It turned out na bagaman ninenervyos ka rin, ay ikinatawa mo pang sinabi ko. Iniabante ni Michelle ang kinauupuan niya sa kama ng binata. She rested her elbow on the bed. Pagkuway marahang hinaplos niya ang yayat na pisngi nito. And then you were so disappointed nang malaman ko na false alarm lang pala. Michelle sighed. Oliver, sabi mo napakagwapo mo kaya kailangan dumami ang lahi mo. Sabi mo, bibigyan natin ng maraming apo ang mami mo. Paano natin yung gagawin kung nariyan ka pa? Lumunok si Michelle. Pilit pinaluluwag ang nagsisikip na naman na kalooban. It's been a week, pero wala pa ring pagbabago sa kondisyon ng binata. He's still as he was. Payat na payat pa rin. Samantalang siya ay discharged na. As good as new. Ni wala anumang iniinda sa katawan. Gising na mahal ko. Tuluyang pumatak ang mga luha niya. Isinubsob niya ang ulo sa gilid ng kama at tahimik na pinakawala ng mga luha niya. Oh God, please, maawa po kayo. Pagalingin niyo po si Oliver. Huwag niyo pong hayaan na mawala siya sa akin. Parang awa niyo na. Mahal na mahal ko pong lalaking to. Sa amin po muna si Oliver. Sa amin muna siya. Kailangan pa namin siya. Tell me, ano pong kailangan kong i-give up kapalit ng buhay ni Oliver? Kahit ano, kung para sa kaligtasan rin lang niya. Oh please, God. Michelle, I will be just right there, in your heart. Narinig mo? Nandiyan lang ako sa puso mo. Kung gusto mo kong makita, ang kailangan mo lang gawin ay ipikit ang iyong mga mata ha. Ipikit mo lang ang iyong mga mata at alalahanin ang mga pinagdaanan natin. All the memories, Michelle, was all there, in your heart. Please don't. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. No! You have to let me go. I love you, Michelle. Always. I love you. Goodbye. Suminghap si Michelle. Kasabay niyon ang pagmulat niya ng kanya. Nakatulog na pala siya sa single city na malapit sa kama ni Oliver. Malabo ang kanyang paningin. Tsaka lamang niya napagtanto na umiiyak siya. Umiiyak sa kanyang pagtulog. Nanaginip ba siya? You have to let me go. I love you, Michelle. Always. I love you. Goodbye. Umalingaw-ngaw sa tenga niya ang mga salitang iyon. Kinilabutan siya. Nanayo ang mga balahibo niya sa katawan. Lalo na noong tila echo na nagpabalik-balik sa pandinig niya ang mga salitang, You have to let me go. Mabilis na tumayo siya mula sa city at naupo sa gilid ng kama ng binata. What was that, Ollie? Garalgal niyang tanong. Tears stung her eyes. Naninikip ang kanyang dibdib. Nananakit ang kanyang lalamunan. Sa muling pagbuka ng bibig niya, ay tuluyan na naglandas ang maiinit na luha sa mga pisngi niya. Ayaw mo na bang lumaban? Gusto mo na talaga akong iwan? Oliver, why are you doing this to me? Why? Oliver! Ollie! Malakas ang tinig na pagtawag ng humahangos na bagong dating na si Tita Olivia. Mabilis na pinahid ni Michelle ang mga luha niya at nagbigay daan sa matanda. Nagtataka sa inaasal nito. The old lady was crying so hard.
You can't do this to me, son. No, you can't do this to me. Palahaw nito. Tita, tita. Pagdalo niya sa matanda, mabilis naman itong yumakap sa kanya. Tita, kalma po. Ani habang hinahaplos ang likod nito. Napakahirap na pigilin ang sarili niyang luha. The next thing she knew ay hilam na uli ang luha ng mukha niya. Inabot niya ang baso ng tubig sa mesita para mapainom ang matanda. Ano kayang nangyayari dito? Did she had a bad dream too? Michelle! Sumisigok na sabi nito. Tinalaw ako ni Ollie sa panaginip. He said he wants us to let him go. He wants us to let him go. Bumuka ang labi ni Michelle sa pagkagulat pero walang singhap na lumabas roon. Hindi siya makagalaw. Binabalot ng lamig ang katawan niya. Ang hawak niyang baso ng tubig ay hindi niya namalayang nabitawan na niya. She felt so eerie ang mga salitang iyon. You have to let me go. I love you, Michelle. Always. I love you. Goodbye. Marahas na umiling siya. Hindi! Hindi! Pagkuway nagmamadali at halos takbuhin niya ang paglabas ng silid. Narating ni Michelle ang burol na pinagdalhan sa kanya noon ni Oliver. Ang lugar kung saan pinasigaw siya ng pinasigaw nito hanggang sa gumaan ang dibdib niya. Mabilis na bumaba siya ng kotse at tinakbo ang gilid ng bangin. Walang inaksayang sandali ang dalaga. She cried and shouted, Oliver! Buong lakas na hiyaw ni Michelle. Oliver! Why are you doing this to me? Don't ask me to let you go. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ka. Sigaw niya habang walang patid ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Umiihip ang hangin. Lumalamig ang panahon pero wala siyang pakialam kung umulan man o bumagyo sa sandaling iyon. Iiyak siya hanggang sa wala na siyang mailuha. Sisigaw siya hanggang sa mawala na siya ng boses. She will sob like a child. Kailangan niyang ilabas ang mga mabibigat na alalahanin sa dibdib niya dahil pakiramdam niya ay puputok na ang dibdib niya. Walang pakialam kung lumabas ang mga baga niya. Nang sumakit ang lalamunan kakasigaw, ay tila kandila na napasalampak siya ng upo sa lupa. Yumuko siya. Itinuon ang mga palad sa lupa. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Paano ng mga pangarap natin, Oliver? Halos pabulong na niyang usal. Patuloy na pumapatak ang mga luha. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita ang hinaharap ng wala ka. Please. Naramdaman na lang ni Michelle ang mga patak ng tubig na bumabasa sa kanyang katawan. Umuulan na para bang nakikiisa ang langit sa bigat ng kalooban niya. Walang pakialam si Michelle kung mabasa man siya o kung kumapit sa kasuotan niya ang lupang pinalalambot ng ulan. Wala siyang pakialam sa ginaw na unti-unting sumisigid sa kanyang kalamnan. Mas may pakialam siya sa tila 1,000,000 karayom na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Masakit. Napakasakit. How could he ask her to let him go? Paano na ang mga pangarap nila? Paano na ako, Ollie? Paano ang mabuhay nang wala ka? Mariing pumikit siya. Paanong mag-isa? Nakahiga si Michelle sa kanyang kama. She was in a fetal position. Tulala ngunit patuloy na naglalandas ang mga luha sa mga mata. Hindi na siya bumalik sa ospital simula noon. And it's been 4 days. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang magkulong sa kanyang silid at umiyak ng umiyak. Si Ate Jella na marahil ay pinakausapan ni Tita Olivia na samahan siya ay hindi rin siya magawang mapakain. Ipinikit ni Michelle ang kanyang mga mata. Laman ng puso at isipan si Oliver. Sa isang iglap ay nasa balintataw na niya ang isang alaala. Michelle closed her eyes. Kalalabas lamang niya sa panggabing trabaho niya at pagod na pagod siya. Ni hindi niya iniinda ang pagkalam ng sikmura. Ang gusto lang niyang gawin ay ilapat ang kanyang likod sa kanyang kama at matulog agad. She only had a few hours to sleep. Bukas ay maaga rin siyang gigising para sa isa pa niyang sideline na trabaho. Pagkatapos ay diretso siya sa eskwelahan. And then after school, diretso na uli siya sa hotel kung saan nagtatrabaho siya bilang waitress. Malakas na bumuga siya ng hangin. Kaya mo yan, Michelle. Fighting! Mabilis na tinungo niya ang sakayan ng jeep. Sa gulat niya ay nakita niya si Oliver na nakatayo ilang hakbang ang layo sa tinutumbok niyang daan. Nakatingin ito sa kanya. He was all smiles. Ipinilig ni Michelle ang kanyang ulo at kinusot-kusot ang kanyang mga mata. Produkto lamang ng imahinasyon niya ang imahe ng binata. Nasa US ito at bakit naglalakad ang imahin papalapit sa akin? Tumigil ito isang dipa ang layo sa kanya. Aren't you glad to see me? He asked grinning.
Oliver? Mahinang tinapik niya ang kanang pisngi. Oliver chuckled. That was when she realized that he's really here. Ollie! Tili niya bago sinugod ito ng yakap. Oliver welcomed her in his arms. Bahagya pa nga siya nitong pinuhat. Ang nadaramang pagod at antok ay tila bula na pumutok sa kawalan. OMG! Anong ginagawa mo dito? Tumawa si Oliver. What kind of question is that? Well, let me see. Dahil sa break namin at dahil miss na miss ko na ang girlfriend ko, umuwi ako. At dahil birthday ko bukas at ang nag-iisang amasona ng buhay ko ang gusto kong makasama. I miss you. Usal niya. Isinubsob sa dibdib nito ang kanyang muka habang patuloy na tila mga sawa na nakalingkis sa katawan nito ang kanyang mga braso. Wala siyang pakialam sa mga taong paruot parito, sa mga tumitingin sa kanila. Wala siyang pakialam sa paligid. And I'm here to say, I love you. I love you too, Ollie. I love you so much. Paus at gumagaralgal ang tinig na usal niya. Binuksan niya ang mga mata bago iniangat at tinitigan ang naka-frame na picture nila ng binata. Picture yun ng debut niya. Walang magharbong handaan. Sa halip ay nag-outing lang sila kasama ang mga tauhan sa mansyon. They were so sweet on that picture. So in love with each other. I'm selfish. Sakim ako, Ollie. Kaya hindi kita mapapayagang umalis. I only care about myself. At ang gusto ko narito ka sa tabi ko. Gusto ko kasama kita sa hinaharap. Gusto ko mabuo ang pamilyang pinapangarap natin. Oliver. She spread her fingers in front of her. Naroon sa palasinsingan niya ang singsing na dapat ay iaalay sa kanya ng binata sa pagpapropose nito. Nakita iyon sa bulsa ni Oliver and Tita Olivia gave it to her. Muli siyang napahagulhol. If I could only turn back time, hindi ako sasama sa isabihing yun. Paghihinagpis niya, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Michelle? Si Ate Jalion. Marahil ay para pilitin siyang kumain. Michelle, tumatawag si Ma'am Olivia. Pumiyok ang boses nito. Hindi ka daw ba pupunta sa ospital? Para magpaalam? Sa huling sandali? Napabangon si Michelle. Her gaze flew to the calendar on the bedside table. I'm sorry, Michelle. I've already signed the papers. Sabi sa kanya ni Tita Olivia. Dahil hindi na siya bumalik sa ospital, ay pinuntahan siya nito sa apartment niya. Anong papel po ang pinirmahan niyo? Tanong niya. Paos at namamaga ang kanyang mga mata. Her nose were also swollen. Hindi ko na kayang makitang nahihirapan si Ollie. She said sobbing. I will let him go like he asked us to. Tita, ano pong ibig niyong sabihin? Kinuha nito ang nanginginig niyang palad at hinawakan iyon. Hindi siya makapagpahinga dahil hindi natin siya pinapayagang magpahinga. Nahihirapan na si Oliver, Michelle. Pumayag na akong tanggalin ang life support ng anak ko. I've signed the papers, Michelle. What? No! Ngayon na daw tatanggalan ng life support si Sir Oliver. Dagdag pa ni Ate Jel. Hindi! Hilam ang luha na mabilis na bumaba ng kama si Michelle. She grabbed her car keys. Walang pakialam sa hitsura at kasuotan na tuloy-tuloy siyang lumabas ng silid niya. I couldn't live without saying goodbye. Pag-echo ng tinig ni Oliver.